Tanong po natin, bakit di tayo dapat magtiwala mismo sa ating sariling puso? Merong bagay na totoo na hindi natin nararamdaman. Pero totoo. Opo. Maaari, nararamdaman mo ngayon sa puso mo, hindi mo ipagkakaila ang Panginoon. Pero, hindi ka nakakatiyak sa puso mo. Ito'y malalim na pag-aaral na kasi ng Espiritu ito eh. Salita ng Diyos Espiritu, tuturo sa atin ng bagay na malalim ang Espiritu. Sa unang Korinto, Kapitulo 2, at ang versikulo ay 10. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay. Oo, ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Ang Espiritu nakakasiyasat ng malalalim na bagay. Alin ba yung Espiritu na yon na nakakasiyasat ng malalalim na bagay? 4:12 ng Hebreo. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Nakakasiyasat pala salita ng Diyos. Pati malalim yan, dahil kaya malalim, bumabaon hanggang sa kaluluwa, sa paghihiwalay ng espiritu at kaluluwa, kasukasuan at utak, at madaling kumilala at sumiyasat sa pag-iisip at haka ng mga puso. Ang salita ng Diyos. Yung espiritu na daladala ng salita ng Diyos, nakakatulong yan sa atin para to understand things beyond our senses. Bakit hindi tayo dapat magtiwala sa ating puso? Merong kasing higit dun sa nararamdaman ng ating puso. Merong higit doon. At ang nakakakita lang nun, ang Diyos. Kaya ang Diyos ang nagsabi, tumiwala ka sa Panginoon. Ang trust mo ay ilagay mo sa Diyos, wag sa iyong puso. Ang katunayan doon sa versikulo 6, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Sabi sa 7, huwag kang magpakapanta sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon. Tumiwala ka sa Panginoon ng iyong buong puso. Imbis na maniwala o magtiwala ka sa puso mo, dapat yung puso mo, ipagtiwala mo sa Panginoon. Nakukuha mo yung punto roon, Sis Luz. Opo, Brother Eli, imbes na tumiwala ka sa iyong puso, dapat yung puso mo ang ipagtiwala mo sa Panginoon. Ang ibig ko bagang ipakita dyan sa kapatiran, huwag tayong magtiwala sa ating mga puso. Kung basta kung naramdaman mo, ganon, magtitiwala ka na sa puso mo. Para ka makatiyak sa kinabukasan mo na hindi ka mapapasama, ipagtiwala mo sa Diyos ang iyong mismong puso. Meron kang natatandaan talata sa Biblia na dinadaya ka ng puso mo, Sis Luz? Dinaya ka ng kapalaluan ng iyong puso, o ikaw na tumatahan sa mga bitak ng bato. Ang puso sa kanyang pagkamagdaraya, pati yung may-ari ng puso, dinadaya niya. Naintindihan mo, Brad Mel? May ganun po pala sa Biblia, kapatid na Eli. Ang puso magdaraya higit sa lahat ng bagay. Kasi dinadaya niya yung asawa, dinadaya niya yung anak, dinadaya yung kapwa, dinadaya niya pati ang kanyang sarili. Basahin mo yung 1:26 ng Santiago, Sis Luz. Kung ang sino man ay nag-iisip na siya'y relihiyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso,
ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Ay, napakarami ng daya niyan eh, no? Sis Luz? Opo. Pero mga tao na nadadaya mismo ng sarili nilang puso, tiwalang-tiwala sila sa puso nila, ay talagang, ako, dito na ako mamamatay. Nag-sermon si kapatid na Dani, natisod siya. Ayoko na dyan sa iglesia niya. Pinahiya ako sa buong mundo. Tarantado, bugok, kuneho, karamba, kagani. Huwag tayong magtiwala sa ating puso, mga kapatid. Yung naramdaman mo ngayon, maaaring yung puso mo, kalabitin ng demonyo. At baka mamaya bukas makalawa, iba na sinasabi mo. Para makatiyak ang hindi ka mahihiwalay, tumiwala ka sa Panginoon. Pati puso mo, itiwala mo sa Diyos. Pati puso mo, sa Diyos mo itiwala at bahala na siya. Alam nyo, yung puso, ano yan eh. Bigyan ko kayo ng halimbawang literal, no? Meron, mahal na mahal yung asawa niya eh. Pagkaraan ng 4 na taon, hindi niya na mahal, may iba na siyang mahal eh. Ang tingin niya sa asawa niya, mukhang demonyo na eh. Kaya akong sumagot eh. Yung bata nga sa eskwela eh, anong pangalan mo? Demonyito po. Ha? Natawa yung teacher. Bakit? Teka, saan ka ba nakatira? Sa impyerno po. Ha? Sino natay mo? Demonyo po. Ang nanay mo? Demonya po. Yung pala, sabi ng bata, bakit ganon? Kasi yung mga magulang pala, pag nag-aaway, sabihin ng lalaki, ikaw na demonya ka. Hoy, tumigil-tigil ka, demonyo! Sabi ganon. Iiyak yung bata, tumigil-tigil ka nga, demonyito ka. Tapos sabi naman ng ama, makaalis na nga rin sa impyernong bahay na to. Kaya nung tanungin yung bata dun sa eskwela kung saan siya nakatira, sa impyerno. At siya demonyito, nanay niya demonya, tatay niya demonyo. Ganon eh, Sis Luz. Narinig mo na ba yung kwento na yon? Opo, sa Brad Danny ko po ang naringgan ko noon. Yun ang balong ng ng karunungang ukol sa kwento eh. Sa mga kwentong nakakatawa. Yun ang ibig kong sabihin, minsan, mahal na mahal mo yung, sabi mo, yung asawa mo, pero kung minsan binibetray ka ng iyong puso. Meron ka kasing hindi nakikita. Kaya to be sure of what will happen tomorrow and to be steadfast in faith. At para manatili tayong nakatayo sa harap ng Panginoon, ang Panginoon lang ang makakapagpapanatili sa ating nakatayo. Para mangyari yon, itiwala natin sa Diyos ang ating puso. Huwag tayong magtiwala sa ating puso, itiwala natin sa Diyos ang ating puso. Itong pag-aaral na ito, mga kapatid, pansinin nyo ha. Hindi nyo ito maririnig sa iba-ibang mga iglesia. Yun lang tanong na yun, kaya tinatanong sa'yo, Sis Luz bakit tayo di dapat magtiwala sa ating mga puso? Opo. Pagka ang makakarinig niya, ano ba yan? Katarantaduhan kaya ba't hindi ka maniniwala sa puso mo? Puso mo na yon. Yun ba, hindi mo ba nakukuha yun, Sis Luz? Tanda mo na yan? Nakuha naman po. Kaya tinatanong ko kung wala ka instinct Instinct na kasi ng tao maniwala sa sarili. Di ba merong ganong kawikan? Believe ka sa sarili niya yan Di ba ganon? Opo. Oo, merong mga tao believe na believe sa sarili. Hindi po pwedeng anuhin. Hindi po pwedeng tayuhan. Hindi po pwedeng sabihan. Hindi po pwedeng turuan. Bakit? Believe siya sa sarili niya Pagka ganun ng tao, yun ang sinasabi sa Biblia, ang pantas sa ganang kanyang sarili. Merong ganun tao. Hindi mo matuturuan. Pantas sa ganang kanyang sarili. Hindi tumatanggap ng turo. Kaya yun ang sinasabihan ni Pablo sa Corinto Sa 10:18, ang sabi ng Apostol Pablo, ang salita ng Diyos na isinulat niya, Sino may huwag magdaya sa kanyang sarili. Kung ang sino man sa inyo ay nag-iisip na siya'y marunong sa kapanahonang ito, ay magpakamangmang siya upang siya ang maging marunong. Yon, mandaraya sa sarili.
dinadaya siya ng puso niya. Ang sabi niya ng puso niya, matalino ka kaysa dyan. Mas marami kang alam kaysa dyan. Si Brad Eli lang naman yan mas marami kang alam kaysa dyan. Sabi ng puso niya. Kaya hindi mo siya maturuan Dinadaya siya ng kanyang sariling puso. Dinadaya siya. Yun ang mga taong under the deceit of their own heart. Nagdadaya sa kanyang sarili. Bakit? Hindi maturuan. Ang isip niya, marunong na siya. Parang ang argumento dyan nung araw ng kapatid na Perez, yung isang baso, punuin mo ng bato at saka buhangin. Lagyan mo ng tubig. Pag nilagyan mo ng tubig, tatapon na lang yung tubig kasi puno na ng bato Para malagyan mo ng tubig, alisin mo muna yung bato. Ang salita ng Diyos ay parang tubig. Pagka ang puso mo, punong-puno ng kayabangan, tiwala ka sa sarili mo, tiwala ka sa puso mo, tiwala ka sa sarili mo, paniwala mo, marunong ka na. Ang sabi ng Diyos, huwag kang magdaya sa iyong sarili. Kung nag-iisip ka na sa panahong ito'y marunong ka, magpakamangmang ka upang ikaw ay lalong maging marunong. Tumanggap ka ng turo, tumanggap ka ng payo, tumanggap ka ng opinion ng iba, at lalo kang gagaling. Kesa dun sa wala ka nang tinatanggap. And you will find yourself a failure pagdating ng araw. Kaya si Pedro, nakita niya ang kanyang sarili, he is a failure. Kasi nagtiwala siya sa kanyang puso. Doon bumabangon yung tanong na aking inisip na gusto kong sagutin ng Biblia. Sis Luz, ulitin mo nga yung tanong na hindi mo mapansin-pansin. Ang atin pong tanong, bakit di tayo dapat magtiwala mismo sa ating sariling puso? Tahin mo ang Kawikaan 29. Sinong makapagsasabi, nilinis ko ang aking puso, ako'y dalisay sa aking kasalanan? Hahanapan Diyos, sino ba ang magsasabi? Isus, basahin mo yung Kawikaan 16:9. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad. Ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. May makakapagsabi ba na ang tao ay nilinis niya ang kanyang puso at dinalisay niya ang kanyang puso sa mga kasalanan? Meron ba makakapagsabi noon, Sis Luz? Wala pong makakapagsabing tao na ganon. Sa anong reason? Kasi po, hindi nga po kaya ng tao na ituwid niya ang kanyang mga hakbang o linisin ang kanyang sariling puso. Kaya, dito po sa 16:9 na to, ang maliwanag po yung sabi, ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Kaya para matuwid at para malinis ang tao, ang puso, ang Diyos lang po ang makakagawa po noon. Yun ang dahilan ba't hindi tayo dapat magtiwala sa ating sariling puso. Amen po. Kaya hindi ka dapat magtiwala sa sarili mong puso, kasi ikaw mismo walang kontrol sa puso mo Hindi mo pwedeng pagtiwalaan yung puso mo kasi ang puso magdaraya higit kaysa lahat ng mga bagay, sabi ng Panginoon. Ang puso magdaraya ng higit sa lahat ng mga bagay. Magdaraya ang puso higit sa mata. Opo. Basahin mo yung Kawikaan, Kapitulo 31. 31:30. Ang lingap ay magdaraya at ang kaganda... Opo. Ang lingap magdaraya rin. Yung mata nadadaya rin yan Magdaraya rin yung mata Opo. Bakit, Sis Luz? Kasi po, minsan may nakita ka, pero hindi naman pala yun talaga. Minsan ang tingin mo, ang ganda-ganda. Pero hindi naman pala maganda. Na-ibitray ka nung yung paningin, yung lingap. Pagtingin yun yung lingap Ang lingap ay magdaraya. Ang kagandahan ay walang kabuluhan.
Kaya kung babasihan mo lang, yung nakikita lang mata mo, pwedeng maligaw ka eh. Di ba? Tama ba, Sis Luz? Tama po. Pero kahit ang lingap ay magdaraya, mas mandaraya ang puso. Amen po. Kaysa higit sa lahat ng bagay. Naintindihan mo yung punto ko ron sa kapatid na Mel? Opo, kapatid na Eli, kung dadaanin sa comparison, kung ang mata man nakakapandaya, mas grabe talaga ang puso pala, kapatid na Eli. Higit Kasi kaysa... ang mata, kung pwedeng hindi ka, minsan merong kang tingin sa magitan ng iyong mata, which is not exact. Maaaring magkaroon ka ng masamang isipin sa nakita ng mata mo dahil nagkamali yung mata mo. Kaya may mga pandaraya ring yung lingap, yung pagtingin, nakakapandaya. Minsan ikaw mismong tumingin, nadadaya ka eh. Kaya sabi ng salita ng Diyos, ang lingap ay magdaraya. Ang kagandahan ay walang kabuluhan. Kung minsan yung kagandahan, nagiging ng lingap yan, nagiging batayan ng lingap yan eh. Nagiging batayan niya ng paningin. Sometimes, our sense of seeing betrays the truth because it is only the sense of seeing that works. Minsan, ganun din naman yung labi mo. Nadadaya ka nung iyong labi, dinadaya ka. Kung ano yung sinabi mo, yung isip mo, ganun din. Sabi sa Biblia, maraming magdaraya na po pwedeng mandaya sa'yo. Minsan, sangkap ng katawan mo. Pwede kang dayain. Pero sa lahat ng mga sangkap ng katawan, ang sabi ng Diyos, ang kanyang garantiya, ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Sinong makakaalam? Akong Panginoon. Ang Diyos lang ang talaga nakakaalam sa puso eh. Kaya siguro ang pinakamagandang hilingin natin sa Diyos, Panginoon, ay bahala ka na pong mag-ingat sa aking puso. Hindi ko po pala mapagtitiwalaan ang aking puso mismo. Gaya ng halimbawang ipinakita ni Pedro sa kasaysayan ng Apostol Pedro, yung puso niya na nadaya siya. Merong mga taong nadadaya ng kanilang sariling puso dahil sa kasalanan. Yung kasalanan, kasama yung kanyang puso, nadadaya siya. Kaya sabi doon sa Hebreo, Kapitulo 3, ang sabi, pakibasa si Luz. Samantalang sinasabi, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa pagmumungkahi. 13. Ngunit kayo'y magpangaralan sa isa't isa araw-araw, samantalang sinasabi, ngayon, baka papagmatigasin ang sino man sa inyo ng daya ng kasalanan. Ang daya ng kasalanan, nagpapatigas. Yung puso, napapatigas ng daya ng kasalanan. Kaya pagka nagtiwala ka sa puso mo, you will be lost. Huwag kang magtiwala sa yung mismong sa sarili mong puso. Tatanungin ko sa iyo, Sis Luz. Meron ka pa bang pusong pagtitiwalaan ngayon? Sa puso ng tao, wala po. Pag sinabi mong wala ka ng pagtitiwalaan puso, magdili-dili ka muna. Basahin mo ngayon ang unang Tesalonica 2:3. Sapagkat ang aming iniaaral ay hindi sa kamalian, ni sa karumihan, ni sa pagdaraya, kundi kung paanong kami minarapat ng Diyos upang pagkatiwalaan kami ng Ebanghelyo, ay gayon namin sinasalita. Hindi gaya ng nangagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa Diyos na sumusubok ng aming mga puso. Wala ka ng pagtitiwalaan puso. Meron po. Yung puso, Kanina wala ka ng pagtitiwalaan puso. ang ibig pong sabihin, kumbaga yung puso ng tao. Ganito, para lang ma-emphasize ko sa'yo. No? Apo. Walang makakapagsabi kahit na sino na tao
na nilinis niya ang kanyang puso at dinalisay niya ang kanyang puso at sa kanyang kasalanan. Walang taong makakapagsabi nun. Tama po. Pero pwede bang sabihin ng Diyos na may nilinis akong puso? Pwede po. Apo. Basahin mo yung gawa ng mga apostol. Ngunit sumagot si Ananias, Panginoon, nabalitaan ko sa marami ang tungkol sa taong ito, kung gaano karaming kasamaan ang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At dito siya'y may kapahintulutan ng mga pangulong saserdote, nagapusin ang lahat ng mga nagsisitawag sa iyong pangalan. Datapwat sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat siya'y sisidlang hirang sa akin, upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hentil, at ng mga hari, at ng mga anak ni Israel. Muna, anong tawag ng Diyos kay Pablo? Sisidlang hirang po. Malinis ba si Pablo? Malinis po. Pwede bang sabihin ng Diyos, nilinis ko yan? Pwede po. Walang taong makakapagsabi kahit si Pablo na sabihin niyang, nilinis ko ang aking puso. Walang makakapagsabing tao nun. Paul is a chosen vessel unto me. And it is understood na pag sabi ng Diyos na siya'y sisidlang hirang sa akin, ano implikasyon nun? Ikalawang Timoteo 2:19 hanggang 21. Gayunmay, ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na maitatak nito. Nakikilala ng Panginoon ang mga kanya at lumayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Datapwat sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga sisidlang ginto at pilak, kundi mayroon din namang kahoy at lupa, at ang iba'y sa ikapupuri at ang iba'y sa ikasisirang puri. Kung ang sino man nga ay malinis sa alinman sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin ng may-ari, nahahanda sa lahat ng gawang mabuti. Isa ron si Pablo, sisidlang hirang sa akin. Sabi kasi sa Biblia, kung ang sino man sa mga sisidlan sa bahay, ang bahay na malaki, yung iglesia, maraming sisidlan, maraming klase ng miyembro. Kung ang sino man ay malinis sa alinman sa mga ito, magiging sisidlang ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin ng may-ari, nahahanda sa bawat gawang mabuti. Si Pablo'y isa ron. Sabi ng Diyos, sisidlang hirang siya sa akin. Ikaw naman ng Diyos, ilalagay mo yung aral na malinis, ilalagay mo ba sa masamang sisidlan yon? Hindi po, siyempre. Ilalagay mo ba sa maruming sisidlan? Hindi po. Ngayon, makakapagsabi ba ang Diyos na mayroong pusong malinis? Opo. Pag sinabi ba ng Diyos na may pusong malinis yung tao, magtitiwala ka na sa Kanya, Sis Luz? Opo. Sabi mo kanina, wala ka ng pusong pagtitiwalaan. Hindi ko pa po kayo naririnig kasi. Ang sabi ni Pablo, ang aming iniaaral hindi sa kamalian, hindi sa karumihan, hindi sa pagdaraya. Para makapangaral ka ng walang mali, walang karumihan, walang pagdaraya, alam mo ang kailangan doon, Sis Luz? Ano po ba? 7:17 ng Juan. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Ang nagsasalita ng saganang kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian.
Datapwat ang humahanap ng kaluwalhatian yaong sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo at sa kanya'y walang kalikuan. Meron bang masama doon sa sugo ng Diyos, kapatid na Lord, sa puso nun? Wala po. Kung nagsasalita ng salita ng Diyos, para kasi makapagsalita ka ng salita ng Diyos na dalisay, walang mali, walang pagdaraya, walang karumihan, para maituro mo't masabi mo yon, nangangailangan ka ng blessing ng Diyos, ng pagpapahintulot ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo, ang aming inyaaral, di sa karumihan, di sa kamalian, di sa pagdaraya, kundi kung paano kami minarapat ng Diyos upang pagkatiwalaan kami. They were trusted the gospel. Ang Diyos nagtiwala sa kanila. Ikaw pa, Sis Luz, di ka magtitiwala. Opo, lalo na nga pong dapat magtiwala. Kasi kung paano minarapat kami ng Diyos upang pagtiwalaan kami ng Ebanghelyo, gayon namin sinasalita, hindi gaya ng nagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa Diyos na sumusubok ng aming mga puso. Nasubok ng Diyos yung isang tao bago niya gawing sisidlan ng Ebanghelyo, Sis Luz. Amen po. Nasubok ng Diyos yun. At ang sabi sa Biblia, hindi subok yung nagtatagubilin sa kanyang sarili, kundi yung ipinagtatagubilin ng Panginoon. Kaya pag ipinagtagubilin ng Diyos, subok niya na yun. Hindi ipagtatagubilin ng Diyos sa iyo, hindi niya pasubok. Sabi sa Biblia, wala sa masasama na makakaunawa, ngunit silang pantas ay makakaunawa. Pag nakakita ka ng unawa sa isang tao, may ibig sabihin yon, Sis Luz. Lahat ng mga ngaral, lipuan. Puntahan mo lahat. May unawa ba? Wala po yung iba, wala. Wala po. May unawa ba sa labas ng katotohanan? Wala po. Yung mga kapatid, yung bang aral na naririnig nyo sa samahang ito, narinig nyo na sa ibang mga relihiyon? Hindi nila nauunawa yun, hindi nila naunawa. Ba't nasa atin may unawa? Siguro, pinaunawaan tayo ng Diyos dahil nilinis niya ang ating puso. Tama, Sis Luz? Tama po. Kasi hindi ilalagay ng Diyos yung bagay na malinis sa marumi. Amen. Basahin mo yung 14:4 ng Job. Sinong makakakuha ng malinis na bagay sa marumi? Wala. Ba makakakuha ng malinis na bagay sa marumi? Wala po. Pag marumi ang puso, may matututunan ka bang kalinisan? Wala po. Yun. Pero kung nakakita ka ng isang bagay na, o nakikita mo yung malinis, nilagay ng Diyos sa isang tao, ibig sabihin, hindi naman marumi para sa Diyos yung puso ng tao na yon. Nasubok niya na yung puso nun, kagaya ng mga apostol. Pero, miski si Pablo, alam mo, kapatid na Luz, Opo, ano po yon? sa umpisa, hindi naman siya naniniwala na sa kanyang puso Nung matawag siya sa iglesia, hindi siya naniniwala sa kanyang sariling puso. Ang tiwala ni Pablo nasa Diyos. Kasi nagkamali nga siya nung naniwala siya sa puso niya. Bakit po, Brother Eli? Indusig niya iglesia. Akala niya, tama-tama na yung Judaismo na sa pakiramdam niya. Kaya yung mga kaanib sa iglesia nung una, pinapapatay niya, hinuusig niyang malabis. Nung tawagin siya ng Diyos, nawalan siya ng tiwala sa kanyang sariling puso. Ipinagtiwala niya yung sarili niya sa Diyos, at nung makita ng Diyos na talagang yung kanyang puso walang masamang layunin, nilinis ng Diyos yung kanyang puso, pinaglagyan ng aral ng Diyos. Kaya naging kasangkapan siya ng Diyos para sa mga hintil. Naintindihan mo, Sis Luz? Opo, Brother Eli, ganun po pala. Nung nagtitiwala siya sa puso niya, ang paniwala niya, sila lang ang tama, mali yung mga
yung mga inuusig niya, kaya pinapatay pa nga niya, isinuusig niya yung mga Kristiyano. Kasi ang akala niya, tiwala siya sa puso niyang sila ang totoo, sila ang tama. Pero, yun nga po, nung dumating naman yung time na nung nilinis na ng Diyos ang puso niya at hindi na siya tumitiwala sa sarili niyang kalooban na kagaya nung dati, ayun po, ginawa nga siya na leader at tinuro po sa kanya yung aral na wala na sa iba. Yun po. At nung panahong nagtitiwala siya sa kanyang sariling puso, ang na-realize niya, nung nasa iglesia na siya, na-realize niya, napakatindi pala ng kanyang nagawang kasalanan. Kasi sabi niya kay Timoteo, ako ika ay Pangulo. naging pang-ulong makasalanan sa 1:15 ng unang Timoteo. Tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa sanglibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang pangulo sa mga ito. Ina mo, siya ang pangulo sa pagkaka-assess niya, napakasama niyang tao. Alam mo ba, Sis Luz, kilala niya ba si Barrabas? Kilala po niya. Kilala ba ni Pablo yung mga Romano? Kilala po niya. Masasamang tao sila, di ba? Opo. Pero nung i-assess niya na nakakilala na siya ng aral, sabi niya, kung lahat lang yung mga makasalanan, siya ang pangulo. Napakatindi pala ng kasamaan ni Pablo nung siya'y wala pa sa iglesia. Nung siya'y nagtitiwala pa sa kanyang puso. Pero nung nasa iglesia na siya, na-assess niya kung gano'ng kasama ang kanyang puso, kung gano'n siyang kasama. Pangulo siyang makasalanan. He is the chief sinner according to his assessment. Pero nung nasa iglesia siya, tinawag siya ng Diyos, nilinis ng Diyos yung kanyang puso, nilagyan ng aral yung puso niya. Sabi ni Kristo, siya'y sisidlang hirang sa akin. Sabi sa English, He is a chosen vessel unto me. Kaya, hindi tayo dapat magtiwala sa ating puso, kundi ang ating puso, ilagak natin sa Diyos. Ang totoo, magsabi ka pa lang na malinis na yung puso mo, magsabi ka pa lang. Masamang sinyal na yun eh. Magsabi ka pa lang, malinis ang puso ko, ha? Sabi mo. Halimbawa, may usapin. Nagsisisihan kayo. Ay, ikaw ang may kasalanan. Masama kang tao. Ako, malinis ang puso ko. Pag sinabi mo yon, yung pagsasabi mo pa lang na yon, basahin natin ang Kawikaan, Kapitulo 30. May lahi na malinis sa harap ng kanilang sariling mga mata, at gayon man ay hindi hugas sa kanilang karumihan. Merong mga tao, sa paniwala nila, malilinis sila eh. Merong ganun mga tao eh, pero hindi naman hugas sa kanilang karumihan. Kasi hindi naman nahugasan ng Diyos eh. Kasi paniwala niya na maayos na siya eh. Paniwala niya, banal na siya. Paniwala niya eh, siya'y matuwid na. Pantas na siya sa sarili. Paano kang huhugasan ng Diyos nun? Merong hindi naman linis sa kanilang mga karumihan. Kaya ang tao, hindi mo pwedeng sabihin, malinis na ako, malinis ang puso ko. Sinasabi mo pa lang, marumi na yun eh. Tama. Unang Juan, Sis Luz, 1:8. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili, at ang katotohanan ay wala sa atin. Pag sinasabi mo, wala kang kasalanan, malinis ka na, ikaw lang ang totoo, ikaw lang ang tama, ikaw lang ang magaling, masama ka palang tao noon. Dinadaya mo sarili mo, dinadaya ka ng puso mo. Pag ang paniwala mo, ikaw ang perfecto sa lahat. Dinadaya mo na ang sarili mo. Ang katotohanan wala sa'yo. Bakit? Walang taong may kapasidad para hatulan niyang malinis na ang kanyang puso. Ipagpaubaya natin sa Diyos, magpakumbaba tayo sa harap ng Diyos na nakakakilala talaga ng puso. Nakakaalam ng puso mo. Alam mo kung kailan niya pa alam yan, Sis Luz? Kailan po, Brother Eli? Balik ka sa 29 ng Kawikaan.
Sinong makapagsasabi, nilinis ko ang aking puso, ako'y dalisay sa aking kasalanan? Mga iba't ibang panimbang at mga iba't ibang takalan, kapwa mga karumal-dumal sa Panginoon. Kasi, Ang bata man ay nagpapakilala sa kanyang mga gawa, kung ang kanyang gawa ay magiging malinis at kung magiging matuwid. kita mo, bata pa, alam na ng Diyos. Si Jeremias nga, nasa tiyan pa lang eh. Nakita na ng Diyos ang puso niya eh. Kaya huwag kayong mag-a-abort, mga kapatid. 15 araw pa lang, may puso na yung bata eh. 21 araw, may puso na yun eh. May identity na sa Diyos yun. Pagka yung bata, inabort mo. Kung yan ay isang batang nakilala ng Diyos na magiging matuwid, inabort mo, mamamatay tao kanyang lalabas. Nakukuha mo punto ko, Sis Luz. Opo, Brother Eli, kaya po talaga napakasama ng mag-abort kasi mula pa lang pala sa pagiging bata, sa umpisa, kilala na po ng Diyos ang puso ng tao. Siya ang nakakaalam kung maayos yung puso niya o hindi. Yun po, Brad Eli. Kaya... Pero komo ang Diyos ay pag-ibig, kahit nakita niyang hindi maayos ang puso mo, naghahanda siya ng paraan para baguhin ang puso mo. Amen po. Dahil gusto niya lahat ng tao maligtas. No? Amen. Opo. Sa Diyos tayo dapat magtiwala eh. Palagay mo, mabuti puso mo. Pagtiwala mo sa Diyos. Palagay mo, masama ang puso mo. Pagtiwala mo sa Diyos, kaya niya yan. Amen Naintindihan mo, Sis Luz? Opo, kaya po ng Diyos baguhin ang masamang puso at linisin. Basahin natin yung yung Ezekiel 36:26. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at Kung kailangan, babaguhin ng Diyos ang puso mo, Sis Luz. Opo. Pwede siyang magbigay ng bagong puso. Kaya nga nung magkasala si David sabi niya sa Diyos, Panginoon, likhan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos. Magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan. Huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako ng kusang espiritu. Kung magkagaituturo ko sa mga mananalangsang ang iyong mga lakad at ang mga makasalanan ay mga hihikayat sa iyo. Tama? Pwedeng baguhin kasi ng Diyos ang puso eh. Basahin mo ngayon uli yung Ezekiel. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong espiritu at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at inyong iingatan ang aking mga kahatulan at isasagawa. At kayo'y magsisitahan sa lupain na ibinigay ko sa inyong mga magulang. At kayo'y magiging aking bayan at ako'y magiging inyong Diyos. Yun, magiging bayan ka ng Diyos pag nalagyan ka ng puso na galing sa Diyos. Pag nakita ng Diyos na ikaw ay may pagnanasang maligtas, pag nakita ng Diyos na ikaw ay mayroong pagnanasang magpakababa, maging dapat, maglingkod, kahit masama pa yung puso mo, walang problema. Kayang palitan ng Diyos yan eh. At aking bibigyan sila ng puso upang makilala ako na ako ang Panginoon. At Meron ba kaya kayo, nabigyan kaya kayo niyang puso na yan para makilala niyo ang Diyos? Yung nabigyan, sa pakiramdam niyo, nabigyan kayo, tayo, mga kapatid.
Ayan po, tumayo po lahat ang mga kapatid. Di natin yung talata. At aking bibigyan sila ng puso upang makilala ako na ako ang Panginoon. At sila'y magiging aking bayan. At ako'y magiging kanilang Diyos. Sapagkat sila'y manunumbalik sa akin ng kanilang buong puso. Amen. 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 Kung nararamdaman nyo yung sinabi ng Diyos na yan, kung na-experience nyo, naramdaman nyo na nabigyan pala kayo ng Diyos ng bagong puso, nakilala nyo siya, nakikita nyo ngayon kung gaano kalawak ang kanyang kabutihan, yung aral na itinuturo sa atin. Tayo, mga kapatid,